kabilang ang Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia at Laos. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang Vietnam, Cambodia at Laos ay magpapadala ng mga puwersa para sumali sa taunang mga pagsasanay. Ang nakasaad sa layunin ng Aman Yuyi o Peace and Friendship Exercises ay palakasin ng counter-terrorism at anti-piracy na kooperasyon sa pagitan ng People's Liberation Army at militar na mga kalahok na estado ng ASEAN. Okay mga utol, etong report na ito ay syempre i-check natin kung talaga ba na magdadaos at yung mga ASEAN no, yung Association of Southeast Asian Nation ay kasali dito sa tinatawag na joint military exercise. Okay mga utol, and to check yung legitimacy nito, dito muna tayo sa China News. Okay? So nakalagay mismo mga utol. November 12 lamang yan. China to hold joint military exercises with Asian countries. So parang may ibang may ibang aspeto na. Pero kung ito'y magpapatupad ng peace and stability ng lugar, okay ako rito. Ngunit kung may iba silang agenda, baka naman, diba mga utol? So basahin lamang natin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Totoo nga ba ito mga utol na muli na namang nagsalpukan o nag-iringan ang mga jet fighters ng Amerika at ng China? Mga utol, sa title pa lang, muling sumiklab. Dalawang F-35 ng US, yung jet fighter ng US, nakipaghabulan sa tatlong J-20 ng China, which is yung jet fighter din ng China. Mula ito kay Terong Explain, pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. Alamin na natin ang katotohanan sa likod nito. Breaking news, muling nagtagpo, dalawang F-35 ng US na kasagupa ang tatlong J-20 habang lumilipad ito sa South China Sea. Mga Chino pinakain ng alikabok ng mga fighter jets ng Amerika. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At para mapantayan ang sunod-sunod na joint military exercise ng Pilipinas, China magsasagawa din ng malawakang joint drills kasama ang puwersa ng 5 bansa sa Asya. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na may humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Terong Explain. Sa isang pambihira at tensyonadong engkwentro, dalawang US Air Force F-35 stealth fighter jet ang natagpo ang sinamahan ng tatlong Chinese Chengdu J-20 stealth fighter jet habang lumilipad sa pinag-aagawang tubig ng South China Sea noong nakaraang linggo. Habang ang mga direktang sagupaan ay naiwasan pa, ang insidente ay nag-highlight sa lalong komplikadong sitwasyon ng militar sa rehiyon habang ang magkabilang panig ay nagpapakita ng kanilang lakas malapit sa mga sensitibong lugar. Ayon sa mga source na pamilyar sa Pacific Air Operations, ang dalawang F-35A mula sa 388 Fighter Wing palabas ng Hill Air Force Base sa Utah ay nasa regular na patrol mission sa South China Sea noong Lunes. Ang mga jet ay lumipad mula sa isang hindi natukoy na airbase sa rehiyon at lumilipad malapit sa Parcel Islands, isang hanay ng mga bahura at isla na inaangkin ng China, Taiwan at Vietnam. Nang ma-detect ng mga radar ng China, ang mga ito ay pumasok sa mainit na pinagtatalo ng lugar. Bilang tugon, tatlong J-20 mula sa Eastern Theater Command ng People's Liberation Army Air Force ang sumugod upang harangin ang American aircraft. Nilagyan ng mga advanced na AESA radar at pininiwala ang armado ng long-range PL-15 air-to-air missiles. Ang J-20 ay mabilis na nakagawa ng visual contact sa twin engine na F-35 at lumapit sa loob ng ilang daang metro mula sa stealth fighter jet. Matatandaan mga utol, hindi na to bago, no? Nagawa na ito ng China yung mga dangerous maneuvers nila. Yung pagkat nila, nakuwanan pa nga ng video yun. Kinat nila yung isang jet fighter ng United States of America and itong China. Nangyari po yun, kamakailan lamang mga utol, at hindi lang isang beses yun nangyari. So nung nag-radio challenge sila, ang sinabi, of course, nasa tama yung, kasi may rule din sa airspace, di ba? Nasa tamang ruta itong jet fighters ng Amerika. So ang mali talaga doon ay yung China naman mga utol, dahil nga pati yung airspace gusto nilang kumbaga kontrolin na bawal kayong magpalipad dyan, bawal kayong umikot-ikot dyan dahil bahagi pa rin yan ng aming airspace, something like that. Kung hindi ko na po alam yung batas tungkol dito sa airspace, pero sa simpleng lohika lamang bawal syempre yung magpalipad na magkalapit. Okay?
Kaya lang kayo nakakita ng ano, unless naka-formation, 'di ba? Pero yung mga flight exercise, pero pag yung magkaibang nasyon ang nagpapalipad, syempre bawal yung masyadong malapit. Sa lagay nito 100 meters, napakabibilis niya mga yan. Napakadali ng banggaan dyan. So delikado yung ginagawa na yon ng China, mga utol. At mamaya titingnan natin yung report tungkol dito. Okay? So tuloy na muna natin to. Sa loob ng higit sa 30 minuto, ang dalawang panig ay nakibahagi sa isang komplikadong aerial ballet habang ang mga piloto ng J-20 ay nagmaniobra ng kanilang mga jet sa paligid ng mga F-35 sa isang maliwanag na pagpapakita ng puwersa. Ang mga Amerikano ay tumugon ng propesyonal at iniwasan ang anumang hindi ligtas na mga aksyon na nagpapanatili ng isang pattern ng pagkontrol sa sitwasyon habang ipinakikita ang mga Chinese jet ng kanilang mga kakayahan. Ayon sa isang source, makikita ng mga pilotos ng F-35 ang mga piloto ng hindi bababa sa isang J-20 na nakangiti at kumakaway pa habang hinaharang sila. Habang ang sasakyang panghimpapawid ng militar ng China ay naharang ang mga eroplano ng US noon, ito ang nagmamarka ng unang naiulat na engkwentro sa pagitan ng pinaka-advanced na ikalimang henerasyong stealth fighter jet ng dalawang panig. Ang J-20 ay ang pinaniniwalaang may radar evading ability na katulad ng F-35. Kahit na ang mga makina nito ay maaaring hindi kasing lakas, ang parehong mga jet ay kumakatawan sa cutting edge na Asian air power at ang kanilang pagkikita ay nagpapahiwatig ng paglitaw ng isang bagong dynamics sa South China Sea. Gayunpaman, napansin ng ilang mga eksperto na habang ang mga J-20 ay isang kahangahangang bagong mga fighter, nauhuli pa rin ito kumpara sa F-35 sa ilang mga pangunahing lugar. Ang Chinese jet ay naisip na gumamit ng hindi gaanong kakayahan na Russian design na makina na nagbibigay ito ng mababang acceleration at high altitude performance kumpara sa Pratt & Whitney F135S ng F-35. Ang mga sensor at computer system nito ay tinatasa din bilang isang hindi nakamit ang parehong antas ng pagkasama at kakayahan tulad ng sa Joint Strike Fighter. Ang J-20 ay isang malaking hakbang mula sa mga naunang Chinese fighter, ngunit wala pa ito sa parehong klase ng F-35. Sabi ni Richard Bitzinger, isang senior fellow at aerospace analyst sa S. Rajaratnam School of International Studies sa Singapore. Maaaring magkamukha ito sa panlabas na anyo, ngunit ang F-35 ay may malaking pangunguna sa mga tuntunin ng teknolohiya ng makina, stealth coatings, electronic warfare at sensor fusion. Habang ang China ay patuloy na nagtatrabaho upang isara ang puwang, sa ngayon ang taktikal na kalamangan sa himpapawid sa South China Sea ay malamang nananatili sa US. Habang mga utol, no? 'Di ba parang lumabas pa nga yung mga balita na ginaya kinloan lamang ng China yung fighter jet ng United States at ng Russia. Okay, so madalit sabi yung teknolohiya na gamit ng fighter jets ng China gaya lamang. Okay, hindi nila sariling research and development ang gumawa. Okay? So para i-check itong video na ito o yung katotohanan nito, naghanap ako sa Google, mga utol, at ito lang, marami ako nakita, ngunit ito yung nakaraan na pangyayari kung saan mula ito sa Bloomberg. Ayan. US releases declassified images of unsafe encounters with Chinese fighter jets. Okay? So unsafe encounter. Okay? Muntik na, no? Talaga magkabirahan, no? Teka lang. Claim this offer. So hindi na natin mabasa ba natin yan? Naku po, bumalik tayo. Teka lang mga utol. So pero hindi natin mabasa gaano. The US Defense Department released a series of declassified images and videos highlighting the unsafe and unprofessional behavior of Chinese fighter pilots toward their American counterparts in international space. So sa madalit sabi, the 15 incidents above the East and South China Seas show People's Liberation Army pilots coming within some 20 feet, 6 meters na lang, no? Ang lapit ng ginawa nilang dangerous maneuver. Mga utol, hindi na natin mabasa. Kailangan nating subscribe sa kanila, no? 99 per month. So, pero talagang ginagawa o nagawa na yan ng China yung ganyan, no? Alam ko, nagawan ko na ng reaction video ito. May footage pa nga na galing mismo sa US Air Force pilot, okay? Na nakuhaan. Okay? So, anong masasabi nyo dyan, mga utol? Talagang pati yung airspace, mga utol, ay pilit na kinukontrol ng China dyan sa East China Sea at saka sa South China Sea. So, pinagbabawalan rin nila ang ibang bansa, partikular ang United States, na umikot-ikot doon sa South China Sea. So,
Iba talaga yung pinalalabas nito. Talaga nangahamon sila no? Yung alam nila na pwede silang magpatulan. Kung nagkabanggaan, pwede magpatulan na to. Mauuwi na sa kung ano. So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, ituloy na natin to. Mga magkabilang panig ay nagpapatakbo ng mas advanced na sasakyang pangimpapawid sa rehiyon ng flashpoint na ito. Ang panganib ng potensyal na maling pagkalkula ay tataas lamang sa mataas na damdaming nasyonalista at maraming pinagdatalo ng pahayag na hindi pa rin nalulutas. Ang pagpapanatili ng bukas ng mga channel ng komunikasyon at de-escalation ay hindi naging mas mahalaga. Hanggat ang mga tensyon ay patuloy na tumataas, ang mga pagtatagpo tulad ng nakaraang linggo ay maaaring simula pa lamang. At para sa ibang mga balita, para mapantayan ang sunod-sunod na joint military exercise ng Pilipinas, China magsasagawa din ng malawakang joint drills kasama ang puwersa ng 5 bansa sa Asya. Sa isang maliwanag na pagpapakita ng kooperasyong militar, inihayag ng China na magsasagawa ito ng malakihang joint military exercises kasama ang 5 bansa sa Southeast Asia sa huling bahagi ng buwang ito. Ang Aman Yuyi 2023 drills ay magaganap sa baybayin ng Zhanjiang sa Guangdong Province sa China mula sa kalagitnaan hanggang huli ng Nobyembre. Ang lalahok sa mga pagsasanay ay mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, kabilang ang Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia at Laos. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang Vietnam, Cambodia at Laos ay magpapadala ng mga puwersa para sumali sa taunang mga pagsasanay. Ang nakasaad sa layunin ng Aman Yuyi o Peace and Friendship Exercises ay palakasin ng counter-terrorism at anti-piracy na kooperasyon sa pagitan ng People's Liberation Army at militar na mga kalahok na estado ng ASEAN. Okay mga utol, etong report na ito ay syempre i-check natin kung talaga ba na magdadaos at yung mga ASEAN no, yung Association of Southeast Asian Nation ay kasali dito sa tinatawag na joint military exercise. Okay mga utol, and to check yung legitimacy nito, dito muna tayo sa China News. Okay? So nakalagay mismo mga utol. November 12 lamang yan. China to hold joint military exercises with Asian countries. So parang may ibang may ibang aspeto na. Pero kung ito ay magpapatupad ng peace and stability ng lugar, okay ako rito. Ngunit kung may iba silang agenda, baka naman, 'di ba mga utol? So basahin lamang natin. China will hold a joint military exercise with 5 Southeast Asian countries in the mid to late November, state media outlet Xinhua reported on Sunday. The exercise to be held in China's southern Guangdong province will include Cambodia, Laos, Malaysian, Thai, and Vietnam forces. So itong mga to, no? Yan yung 5 Southeast Asian countries na kalahok kasama do sa China. The drill will be focused on counter-terrorism and maritime safety. Okay? So may kinalaman pa rin ito sa South China Sea, mga utol. So anong masasabi nyo dyan? Baka pwedeng may hidden agenda, 'di ba mga utol? Pinipis niya na yan. Pero yung Pilipinas hindi nila sinali. Bakit kaya? Anong dahilan? Dahil Pilipinas lamang ang pumapalag sa kanila sa ngayon? Ano sa palagay ninyo? Gusto nilang ipalabas sa mundo na kami nga mga Southeast Asian nation nagkakaintindihan Kaya kami hindi nagkakaintindihan ng Pilipinas dahil sa US. Pwedeng ganon yung kanilang statement dito, 'di ba? Yun yung propaganda na mangyayari. Okay, maiksi lamang pero yun so ano yan, legit na legit. So anong masasabi nyo dyan? Pwede naman talaga na may hidden agenda pero pwede rin gusto nila ng peace. Pero para sa akin, kung gusto nila ng peace, itong China, ayoko na kasi maniwala sa kanila. Kung gusto nila ng peace at harmonious relationship with us, with the Philippines, lisanin nila yung ating mga teritoryo. Okay, hanggat hindi nila ginagawa yun, hindi ako maniniwala sa kanila at sana'y kayo rin. Wala kayo kung ano pa man. Tuloy na muna natin. Ang parehong mga isyu ay nagdaragdag ng pag-aalala sa rehiyon habang ang mga non-state militant at kriminal na grupo ay nagiging mas aktibo. Sa pamamagitan ng pag-host ng mga drill, sinahangad umano ng China na palakasin ang praktikal na pakikipagtulungan sa seguridad at interoperability sa mga kapitbahay nito sa Southeast Asia. Naayon din ito sa layunin ng Beijing na ipakita umano ang sarili bilang isang responsabling stakeholder na nakatuon sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Gayunpaman, ang ilang mga analyst ng depensa ay napapansin na ang mga pagsasanay ay maaari ding magsilbi sa mga layunin ng domestic propaganda sa pagtataguyod ng imahe ng China. Tama. Para sa mga miyembrong estado ng ASEAN, ang pakikilahok ay nagbibigay ng pagkakataon
pagkakataon na makisali sa lumalaking militar ng China at magpakita ng multilateral na kooperasyon. Makakatulong ito na matugunan ang mga alalahanin mula sa mas maliliit na bansa tungkol sa pagiging mapamilit ng mga Tsino, habang binibigyan din ng kanilang mga puwersa ng mga halagang pagsasanay. Kasabay nito, ang ilang mga kritiko ay nangangatuwiran na ang mga pagsasanay ay maaaring magpataas ng pag-asa ng mga estado ng ASEAN sa China. Teka lang mga utol, no? Kasi hindi mo pwedeng, kasi parang doble kara. Okay? Paano ko nagsabi yun? Nangaagaw sila ng teritoryo, nangaangkin sila, halos kabuuan ng South China Sea gusto nila sakupin. Ngayon, magdadaos sila ng joint military exercise kasama yung mga bansang inaagawan nila ng teritoryo. Ang gusto lang statement dito, feeling ko lang pwedeng hindi naman ako eksperto mga utol, pero logical ako mag-isip. So, ang pinalalabas ng China na, eto, ganito yung ginagawa namin. Peace tayo. Mabait kami sa inyo. Okay? Kaya tayo nagkakagulo lamang dahil pag pinakailaman tayo ng United States. Ganun yung palagi nilang pinalalabas Bakit hindi tayo kasali? Close ties tayo with the United States? Anong dahilan? Okay? Ngayon, paano nila masasabi sa atin? Paano nila tayo lulukohin na sige, mag-joint pero nauna na sila na humingi sila ng joint military exercise sa atin. Okay, sa totoo lamang, mga utol, kamakailan lamang yan, mga 3 months to 5 months ago, na siyang tinanggihan ng Pilipinas dahil nga, meron tayong issue Diba? Pero ang pinalalabas nitong China, palagian sa media na, kaya lang tayo nagkaka-issue Pilipinas, dahil sa pakikialam ng US, tanggalin nyo yan, magiging magkakaibigan tayo muli. Pero inililigaw nila doon sa issue na inaagawan tayo ng teritoryo. So, pwedeng two-sided talaga to. At malamang sa malamang, meron tong political agenda o kung ano pa man. Gusto nga tama yung sinabi ni Terong Explain na pinapaganda lamang ang kanilang imahe. Pero ang katotohanan sa likod nito, pwedeng mina-mindfuck kumbaga. Mali, no? Dapat i-blip yun. Okay, pwedeng nililito yung mga ibang bansa na yan. Pero hindi rin mga tolongges yan, mga utol. Makukuha nila yan pagdating ng araw. Para sa akin, kaya hindi nila tayo matotolongges kasi inaagawan nila tayo ng teritoryo tapos makikipag-peace kayo. Umalis kayo sa teritoryo namin, saka tayo mag-usap ng kapayapaan at ng relasyon na maayos. Ganun lang kasimple yun, mga utol. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Hindi na natin tutuloy. Yun na yun. Nagdadaos na sila ngayon yata, kung di ako nagkakamali, ng joint military exercises with Cambodia, Laos, Malaysia, Thai, and Vietnamese forces. So anong masasabi nyo? Pa-comment. Maraming salamat. Terong Explain. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po sa inyong lahat. Huwag nyo kakalimutang magkomento.